natin ngayong umaga si Crusaldo Oliquino, owner ng Ning's Leafy Greens dito po sa Alfonso, Cavite. Sir Saldi, kumusta po kayo? Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Isa po sa pumukaw na aking pansin kanina, Sir Saldi, ano? Napakaganda po ng pangalan. Ning's Leafy Greens. Saan po ito inano? Yun po. Kaya po naging Ning's Leafy Greens yung pangalan ng aming Garden? Yes. Kasi yung Ning's po, yung Ning po ay palayaw ng misis ko. Ning po yung tawag sa kanya. Sa akin naman po, yung palayaw ko is Saldi. Saldi, ako. So, doon na punta yung Ning's. Yes. Isang pinagpalang umaga na naman mga kagaya. So naisipan natin mag-upload ng video ngayon. Matapos nung tayo'y mailathala sa dyaryo at ma-interview sa TV. So naging busy po si kagaya kasi marami pong mga nagme-message sa amin, nag-i-inquire. Madami din pong pumapasyal dito sa aming backyard farm. So na-busy tayo at hindi tayo nakapag-upload ng video. Plus yung challenge pa sa atin ngayon, yung init, sobrang init ng panahon. So kailangan natin na ma-maintain yung temperature natin sa greenhouse para hindi masunog o masacrifice yung ano natin, mga tanim na lettuce. So yun nga, yun yung kagandahan na mapansin tayo at maraming makapanood nung ating interview. Sabi ko nga sa isang post ko sa Facebook, sabi ko mas masarap yung pakiramdam na mailathala sa dyaryo, pero mas masarap sa pakiramdam yung mai-share o maibahagi yung iyong kaalaman na binigay sa iyo ng Panginoon. So nakakatuwa lang sa dami ng inquiry. So pasensya na po doon sa iba na hindi kaagad namin ma-replyan kapag kayo yung nagtatanong. Suggestion ko lang po, halimbawa gusto nyo mag-venture sa ganitong negosyo, sa ganitong uri ng pagtatanim, minsan kailangan din natin gawin yung basic things. Dapat alam natin kahit yung meaning man lang ng hydroponics o ng aquaponics. Dapat alam natin yon bago tayo magtanong ng mga technical na bagay sa pagtatanim. Kasi pag hindi po natin alam yung basic, so hindi rin natin matutunan yung mga proseso. So alamin natin, make sure lang na gusto rin natin. Kasi pagka hindi rin natin gusto yung ginagawa natin, hindi rin po tayo magtatagumpay. During the interview, nabanggit ko doon yung 5 paraan kung paano namin binebenta yung aming mga tanim na lettuce. Itong mga napoproduce naming lettuce, diyan sa baba, sa likod, ito sa rooftop, mayroon din tayo sa harap ng bahay. So kahit madami siya, nabebenta namin. So nabanggit ko doon sa interview yung actually sabi ko 5 pamamaraan kung paano namin ibenta yung aming tanim na lettuce. Kaso during that interview, nabanggit ko na yung 4, biglang umambon. Hindi na naituloy yung naikat na ni Direk, sabi cut na. So hindi ko na ibanggit yung pang-5. Kung papanoorin nyo po yung video, hanggang 4 lang po yung nabanggit ko doon. So yun po ang ginagawa namin. Mayroon pong 5 paraan kung paano mabenta namin yun. Ano po mga paraan na to? Yan. Bigyan natin sa ating mga kababayan. So yung unang paraan po na ginagamit namin, pag magtatayo po kayo o magtatanim kayo ng halaman, Yes. number 1 po yung location. Tama po. So kailangan, lalo na sa pagtatanim ng lettuce, kailangan ng araw po niyan. Yes po. Minimum 6 to 8 hours. Tama po. So yun yung hanapin yung location. Then make sure na dun sa location nyo, may market ka. Tama po. Kasi baka kung magtatanim ka naman, wala tayong market, mahirap din natin ibenta. Yes po. Yung pangalawa po, kailangan nating
palaguin yung ating halaman. Maganda. Talagang maganda kasi siya mismo magpo-promote. Yes. Kasi yung customer, pag nakabili, maganda to. Maganda. True. Word of mouth. Word of mouth. Yes. Gusto niya sa kaibigan niya, Yes. sa mga kakilala niya. Yes. So, yun yung pong pangalawa. So, pangatlo, kailangan po natin ng yung social media kasi Yes, oo. ano na, Pag pinost mo yan. pag pinost mo Makita. ano na, maraming platform ng social media. Yes, So, oo. gamitin natin, take advantage natin yung Tama po, libre yung mga pinapagamit sa atin. Yes. paggamit yun. So, gamitin natin ng maigi yun. Yes. So, ano, at ang isa pa is yung Pangapat. reseller. Yun. Reseller. Meron na nagre-resell din sa inyo. Oo, yung reseller po. Yung, So, kinukuha sa inyo dito, tapos dinidis mo na. At saka nagandaan dito sa iyo, Sir Saldi, no? Residential itong area mo eh. yes po. Tapos meron kayong nakadisplay sa harapan ng bahay. Sariwa. Sariwa. Yun. So, daanan, nakikita. Oo. Yun. Tapos yung sa reseller kasi, ang kagandaan, hindi ko lang nagbebenta yung halaman ko. Yes. Nakakatulong din po ako doon sa nagbebenta. Oh, So, yun. kumikita din sila, hindi rin lang ako. Yes. Parehas, both ways, Opo. nagtutulungan po. Nakakatulong po kayo, no? Nakakatulong ng gano'n. Wow, napakaganda pong ganyan na Sir Kusam. Siguro po meron nang nagtanong sa inyo, paano po ito tinatanim? So, yung 5 pamamaraan nasa YouTube channel din namin yon. Yun yung kung paano namin ibenta yung aming mga tanim na lettuce. So, ulitin ko lang doon, sinabi ko na importante yung location. Pag magtatayo ka ng greenhouse, siguraduhin mo na sisikatan ng araw 6 hanggang 8 oras yung mga tanim mo. And dapat doon sa area mo mayroon ka ring market talaga para mabibili yung tanim mo. Pangalawa, yung kailangan sikapin natin maganda yung produce natin para yung siyang yun na rin mismo, siya na yung magpo-promote, yung word of mouth. Then pangatlo, maglagay po tayo ng mga signages para malaman within the community na mayroon tayong tanim na lettuce. Saka yung mga dumadaan sa kalsada, alam nila, makikita nila, may taniman pala dito ng lettuce. So yun yung pangatlo. Yung pang-apat, i-maximize po natin yung social media kasi sa karamihan ngayon social media na po yung labanan. So doon natin i-promote yung ating product. Maraming platform po yung social media na pwede nating gamitin. Take advantage natin yung social media. And pang-5 po is yung reseller. So sa reseller kasi ang kagandahan, na i-out natin lahat yung mga lettuce natin. Natutulungan tayo ng ating reseller na mabenta ang ating mga lettuce, natutulungan din natin sila, kumikita din sila. So both ways nagtutulungan. So yun yung 5 pamamaraan na 4 lang yung nabanggit ko doon sa interview. Pero ito naman ay nasa YouTube channel namin. Actually hindi lang 5 kasi ngayon may ginagawa pa kami sa aming mga tanim na lettuce. So yung ginagawa namin is gumagawa na rin kami ng lettuce chips. So Anong stage na po ito? Ito po yung nandyan for harvest na. For harvest, okay. So next week, ito naman yung i-harvest natin. Napakarami nito, Sir Saldi, no? Bukod po sa fresh lettuce, ano pa pong ginagawa po ninyo dito sa harvest po ninyo? Ang harvest namin, bukod dun sa binebenta namin siya ng fresh, Yes. meron din kaming ginagawang lettuce chips. Lettuce chips? Yes po. Aba, talaga na. Ibig sabihin, kapag hindi siya nabenta ng lahat ng ito, sariwa, pag-chip ka. Pwedeng gawin chips. Pwede siyang gawin chips. So, wala talagang tapon. Walang tapo. Walang tapo. Ano? Ito pong, nasa top tayo na ito sa... So 6 na pamamaraan para mabenta namin yung aming lettuce. Marami pa pong pamamaraan na pwede nyong gawin sa inyong mga tanim na lettuce. Pero yung sinishare ko lang po is yung kung paano namin binebenta yung aming lettuce. So yun po yung nabanggit ko doon sa interview. Saka mga kagaya, meron akong nabanggit din doon yung mahalaga, 2 bagay na dapat nating matutunan.
tayong mga farmer o tayong mga nagtatanim ng halaman. Ang dami na eh. Meron ka pang rooftop, mga tanim din. Hindi po ba kayo nahirapan sa pagmamarket nito? Yun po ay sa pagtatanim po, dalawang bagay po dapat nating matutunan. Dalawang skills po dapat nating matutunan. Yes. Unang-una, kung paano natin papalaguin yung ating mga halaman. Tama. Yan yung unang skills na dapat matutunan natin kung yung mga farmer. Pangalawang skills kung paano natin ibenta yung produkto natin. Kasi kung halimbawa, napatubungan natin maganda yung halaman, hindi naman natin mabenta. Walang market. Walang market, di useless yan. So, yung unang-unang dapat nating matutunan is kung paano natin matutunan magpalago ng ating tanim na halaman. So, yun yung unang-unang bagay na dapat nating matutunan or unang skills na dapat nating matutunan. So, kailangan natin mapalago, mapaganda yung ating mga tanim na halaman. So, natututunan po to sa pagbabasa, panunood, pag-attend ng seminar. So, kaya tinawag tayong kagaya, gawa ng yung gaya, ibig sabihin Google and YouTube Academy. So, doon tayo nag-search, nagbabasa, nanonood ng mga gusto nating gawin. So, yun yung unang-una po nating dapat matutunan. So, pagandahin ang ating mga tanim na halaman. Pangalawa po, yung dapat nating matutunan is kung paano natin ibenta yung ating mga tanim. So, yun yung dalawang bagay na dapat nating matutunan kung gusto nating mag-venture dito sa hydroponics or aquaponics. Kasi, kung nabanggit ko nga doon, kung nabanggit ko doon sa interview, kung napalago naman natin, napaganda natin yung halaman, tapos hindi rin natin maibenta. So, useless po yun. Sayang yung pagod natin at malulugi tayo. So, yun ang importanteng matutunan natin. Kung paano natin palaguin ang ating mga halaman, and then kung paano natin maibenta. Sa mga hindi pa nakapanood nung interview sa akin ni Magsasakang Reporter, so pwede nyo pong balikan yung naka-upload sa YouTube ng Masaganang Buhay. Search nyo na lang po at hanapin nyo po yung March 24, 2024 na programa nila ng mga gardening tips and DIY. So, nasa YouTube po yan. Panoorin nyo na lang po yung complete yung interview sa akin ni Magsasakang Reporter. Ayan po. Ayan. Hanapin nyo na lang po, search nyo na lang po dyan sa inyong YouTube. Ayan po yung interview sa atin ni Magsasakang Reporter. So, yun lamang po sa episode na to mga kagaya. Na i-share ko lang at na gawa ngang na busy kami nitong mga nakaraang araw, so hindi tayo nakapag-upload ng video. Sabi ko gawa tayo ng content, gagawa ko ng content ng related doon sa interview na ginawa sa akin ni Magsasakang Reporter. So yun nga, so kung gusto natin ng ganitong pamamaraan ng pagtanim, so magbasa po tayo, aralin po natin. Doon naman po nag-uumpisa eh. Hindi naman po lahat nag-umpisa na magaling na kaagad. So pag-aaralan po talaga natin at siguraduhin po nyo na gusto nyo po yung ginagawa nyo. Kasi pagka gusto nyo po yung ginagawa nyo, nag-i-enjoy lang po kayo. Hindi po kayo nagtatrabaho, kundi nag-i-enjoy po kayo doon sa ginagawa nyo. Yun lamang po mga kagaya, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli po, antabayanan nyo po yung mga susunod na i-upload kong video. At kung hindi pa kita subscriber, inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po and God bless!